So yung mga palyado, mga kababayan na flood control project sa buong Pilipinas, dilantad na ng sunod-sunod na bagyo. Dapat, di ba, zero casualty sana yung ating gustong mangyari. Kaya lang hindi talaga maiwasan. So Typhoon 1 death toll hits. Pero sa Bagyong Tino, mga kababayan, nadagdagan pa yung casualties. Yan yung death toll as reported by Office of the Civil Defense. PDP Laban Governor Bari 4 ang nag-request officially from the Office of the Governor ng Cebu dated November 7. Sumulat siya mismo. His Excellency Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Malacanang, Manila. Cebu Congressman draws flag for relief goods bearing his name and photo. Pagkatapos si Martin Romualdez ang binibira ninyo. Paglaom sa Quinto, 3-in-1, coffee milk, Congress. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So yung mga palyado, mga kababayan na flood control project sa buong Pilipinas, dilantad na ng sunod-sunod na bagyo na tumama dito sa ating bansa. At yung pinaka-recent, yung Tino at saka yung Bagyong Juan. So yun ang pag-usapan natin mga kababayan. Bago pa magamit sa propaganda ng mga DDS na gustong patalsikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Sara. Yan ang magiging focus na nila mga kababayan as they plan for another protest rally sa November 16 to 18. Now, before that mga kababayan, i-update ko muna kayo sa casualties. Nagpapasalamat tayo kasi yung Juan, medyo konti yung mga namatay. As compared sa Tino, yung Tino nadagdagan pa po yung mga casualties sa Cebu. Pero kahit nga po 6 lang, malungkot pa rin po tayo. Kasi dapat, di ba, zero casualty sana yung ating gustong mangyari. Kaya lang hindi talaga maiwasan. So, Typhoon 1 death toll hits 6, sabi po sa report ng NDRRMC ngayon. And a total of 2 million plus individuals yung affected. In over 1 million yung in-evacuate po. Yung damage sa infrastructure, wala pa silang assessment. Kasi katatapos pa lang mga kababayan ng pag-agupit ng bagyong si Juan sa Luzon. Pero sa Bagyong Tino mga kababayan, nadagdagan pa yung casualties. Yan yung death toll as reported by Office of the Civil Defense. Isa sa Antique, 3 sa Capiz, isa sa Iloilo, isa din sa Bohol, sa Cebu yung pinakang marami, 150. Guimaras isa, Leyte 2, Southern Leyte 2 din, Negros Occidental 42, medyo marami din. Pangalawa sa pinakang marami, Negros Oriental 21, Agusan del Sur 6, tapos Dinagat Islands 2. Kita ninyo yung Cebu, napakarami, 150. Kaya yung bumisita yung ating Pangulong Bongbong Marcos para magdala ng ayuda at saka i-assess yung mga damage po sa mga infrastruktura. Diretso na rin mga kababayan na ibinigay ni Cebu Governor Pam Bari 4 yung kanyang official request for investigation. So ito yung pag-usapan natin mga kababayan kasi baka sabihin na naman ng mga DDS pinopolitika. Lalo't una nang sinabi ni Bari 4, 2019 nagsimula. Yung mga nadiskubre mga kababayan na ghost and substandard flood control project. So meaning, ang salarin mga kababayan talaga yung previous administration. Ito yung gustong pagtakpan nila. Kaya lang sabi po sa Bible, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Daing tagong hilom na daing mabubulgar. Maski anong tago mo, sabi digdi sa mo. Maluwas, tamaluwas ang totoo. Lalabas at lalabas yung katotohanan. You see? O ngayon, wala silang pwedeng i-akusa na ang pag-imbestiga ng ICI mga kababayan ay parte ng politika ng Marcos administration. Kasi ang kanilang mismong kapartidong gobernador, PDP Laban Governor Bari 4, ang nag-request officially from the Office of the Governor ng Cebu dated November 7. Sumulat siya mismo. His Excellency Ferdinand Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Malacanang, Manila. Your Excellency, in the span of just weeks, Cebu has endured tragedy upon tragedy from devastating September 30 earthquake, whose wounds we are still tending, to the unrelenting assault of Typhoon Tino,
one of the worst flash floods to hit our province in recent memory. Cebu has been battered beyond measure. Yet again, we lost lives. Entire barangays were inundated by torrents of floodwaters. Families sought higher ground. In the break of dawn, homes were swallowed by mud, and mothers clutched their children as water rose with terrifying speed. Once more, the Cebuano spirit was tested. Once more, we fought, we clung to hope, and we survived. Cebuanos are strong and resilient. History has proven this. But even the strongest deserve protection, deserve justice, and deserve the assurance that our lives and our future are not left at the mercy of neglect, systemic gaps, or preventable failures. Mr. President, what happened here must not be dismissed as mere fate or force of nature. It demands truth, accountability, and action. I respectfully request 1. A full and independent investigation into the causes and failures surrounding the flooding, including flood control systems, river easements, slope protection, drainage networks, in quarrying or land-altering activities that may have worsened the disaster. Immediate national support to strengthen Cebu's environmental protection, watershed rehabilitation, and disaster risk prevention and infrastructure. Urgent reinforcement of climate-driven hazard program to safeguard our communities in the face of intensifying storms and seismic events. An opportunity to discuss future-proof disaster prevention initiatives to minimize the risk of loss of life and infrastructure. Our province stands ready to assist in all investigative and recovery efforts and to work closely with your administration toward long-term resilience rooted in transparency, science, and accountability. Cebu will rise as it always has, but this time, we must rise with clear answers, stronger systems, and a renewed covenant of leadership centered on human life and dignity. Daghang salamat, Mr. President. We remain firmly committed to partnership with the national government as we rebuild our beloved province, not merely to restore what was lost, but to secure what must never again be taken from us, the safety and future of every Cebuano. With hope, respect, and resolve, signed Pamela Baricuatro, Governor. Binasa natin mga kababayan yung sulat mismo na gobernador ng Cebu para walang rason na batikusin ang Marcos administration pag nagsagawa po ng investigasyon sa nangyari pong dilubyo sa Cebu. Kapag tinamaan yung previous administration na talagang siya naman talaga po ang salary, sasabihin pinopolitika yung disaster. Tama po, walang politika po. Gusto lang magpasiguro na hindi na mauulit at yung request galing mismo sa gobernador na kapartido ninyo, PDP laban Governor Baricuatro. Diba? Sigurado, mga kababayan, na yun ang magiging narrative ng propaganda para pagtakpan yung mga kasalanan nila. Gusto nilang mangyari ang idiin yung Marcos administration. Ang pumalya po ng mga flood control projects, pinagawa Duterte administration 2019 per admission mismo ni Baricuatro. So makikita ninyo mga kababayan sa takbo ng mga kwento ngayon, habang abala sila sa paninira at pamumulitika laban kay Congressman Martin Romualdez at Marcos administration. Kasi ito mga flood control, sinisisi po sa mga insertions. Nang itinuturo si Martin, sabi nga natin, walang pirma si Martin. Hindi kasama po sa BICAM. Ang kasama po sa BICAM si Chis Escudero. Bakit laging tinuturo nila si Martin? Kasi pag tinuro nila si Martin, ang ultimate target talaga nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang gusto nilang idiin. Na iba naman po ang lumalabas sa mga ebidensya, lalo po sa issue na flood control sa Cebu. So ngayon, habang dinidiin nila si Martin, tatlong mga pangalan po ang lumilitaw dito sa mga palpak na flood control. Sa Manila, si Toby Chanco. Sa Mindanao, sa Davao, si Pulong. Sa Visayas, si Duke Frasco, mga kababayan. Kasi po, nang dumaan po yung bagyong Tino at Juan, nahubaran po yung kanilang mga pinagagawa
na fact check ng kalikasan. Kasi yung lugar nila, ang mga matinding tinamaan ng baha. Una si Toby Chango, ang nabutas, Sinking City ang nabutas. Remember yung barko na bumangga sa dike sa nabutas last year? Yung sumira po sa floodgate na hanggang ngayon hindi pa po naayos. Yes, that's under Toby Chango. Pero hanggang ngayon ayaw pa rin niyang aminin. Siya mismo, mga kababayan, remember, ang humingi ng investigasyon. Pero kahit nasa kongreso siya, wala ring follow-through sa mga sinasabi niyang dapat imbestigahan. And naalala ninyo na humingi siya ng 500,000 na budget para po rito. Pero ganun pa rin. Walang nangyari. Baha pa rin sa nabutas, mga kababayan. A million budget was allotted in 2024 para sa rehabilitation po ng navigational gate. Pero hanggang ngayon, sabi, kailangan na raw na palitan ulit. Anyari po. Bakit ganun? So ang tanong, mga kababayan, kung may repair na ginawa, bakit kailangang palitan? Bakit nagkaganon? So kailangan talaga, mga kababayan, yung thorough investigation, in-evaluation po. And remember, sa nabutas lang, mga kababayan, na base sa records, mayroon siyang at least 50 flood control projects. Pero ang tanong, bakit taon-taon, imbes na maayos yung baha, palala ng palala yung pagbabaha sa nabutas? Butas-butas yata yung flood control project. At sa kanyang baluarte, mga kababayan, nandun ang isa, baluarte niya, nabutas, di ba? Nandun ang isa sa biggest project na inawakan po ng St. Timothy Construction, ng mga Diskaya. A firm flag mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sangkot sa mga questionable flood control projects, pati sa pagbabayad ng buwis. Ngayon, ang tanong, kung alam niya, kasi siya yung congressman bakit pinayagan? Pero kung hindi niya alam, mas delikado po. Kasi imagine, congressman ka, hindi mo alam. Kang ibig sabihin, wala kang silbi, inutil ka as a representative ng nabutas, di mo alam yung mga problema. Di ba po? Ganun kasimple. Pero si Toby Chango, sige po ang daldal. Ang laging ginagawa niyang punching bag si Martin Romualdez. Imbes tingnan niya yung kanyang baluarte na punong-puno ng mga problema sa issue ng pagbabaha. Nakita niya ang mga ugali nila. And based sa records sa mga kababayan, ang total flood control project 2023 to 24, umaabot po sa tumataginting na 4 billion pesos. So despite that, huge amount na budget sa flood control, literally po, ang nabutas, underwater palagi. Literally, pati yata politically. Pangalawa si Pulong, alam na ninyo yung 51 billion po, na ayaw ipasilip, galit, kasi may planong silipin ng ICI, pati ng Kongreso, kaya galit na galit kay ACT Party List Antonio Tino. Kaya palaging lubog po sa yung Davao, despite the huge pork barrel, umabot 51 billion pesos. Imagine that, during the term ng kanyang tatay. So pag may malakas na ulan, lumulutang pa rin sa baha. Ang maraming bahagi sa Davao, lumulutang sa baha, lumulutang sa red flags. Sabi yan ni ACT Party List Antonio Tino. Davao Flood Control Projects flag. Sabi ng team po ni Congressman Antonio Tino, na found out ng kanilang team na 54 of 68 projects worth 2.65 billion in implemented in Davao River were flagged. For the Matina River, 26 of 28 projects worth 1.7 billion reportedly showed irregularities. According to an analysis conducted by Tino and his team of the partial pa lang po, data set of 121 flood control projects worth 6.06 billion, 80 contracts worth 4.35 billion and implemented in Davao in Matina River showed serious red flag. Kita ninyo? Dahil po yan sa ating kalikasan, tinak-check na mismo ng kalikasan yung mga anomalous flood control projects. Kaya nagpapaimbestiga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kino-confuse ng mga Duterte influencers ang kwento. Ginugulo nila ang kwento. Kasi nalalantad po ang katotohanan. Nakita ninyo pa? Mga kababayan. Pangatlo kay Doc Frasco naman po. Isa sa pinakatinamaan ng Typhoon Tino, yung distrito ni Doc Frasco sa Cebu. Lalo na mismong bayan niya, yung Liloan, mga kababayan, sabi dito sa kwento. Sa 232 na death toll, mga kababayan, sa bagyong Tino, or sa 150 na mga namatay sa Cebu, 35 po
based sa data, 35 ang mula sa Liloan, Cebu. Lugar mismo siya ni Frasco, ni Doc Frasco. 1,018 families or 4,309 individuals ang still in evacuation centers kasi matindi po yung devastation sa mga kabahayan. 26 billion pesos flood control funds for Cebu ang inallocate, sabi po ni Governor Baricuatro mismo. Pero hanggang ngayon, flooded to the max pa rin, sabi mismo sa mga balita. Ang masaklap mga kababayan, habang binabayo ni Tino ang Cebu, nasa abroad si Frasco at pagbalik, binabatikos dahil sa mga relief goods na may mukha niya sa bigas at tubig. Ginawang political campaign po yung relief operation. Yan ang masaklap doon. Yan report ng Politico News. Naglakwat sa salon doon. Cristina Doc Frasco reportedly abroad while Tino battered Cebu. Pero ang lagi nilang binabanatan si Martin Romualdez, hindi makita nila yung problema nila sa buhay, yung sarili nila na mga pagkakamali, hindi nila makita. Lagi silang tumitingin sa iba. At ang nakapagtataka, bakit ang tinitingnan nila lagi si Martin Romualdez. Tapos yung relief goods niya, yung ayuda sa mga residentes ni Doc Frasco, may picture pa niya. Pinakbakan ngayon ng mga netizen. Cebu Congressman draws flag for relief goods bearing his name and photo. Pagkatapos si Martin Romualdez ang binibira ninyo. Paglaom sa Quinto, 3-in-1 coffee milk. Congressman Doc Frasco ang brand. Team Frasco. Pati sardinas, Frasco. Gabi dito sa report ng PEP, hindi lang si Slater Yang ang nasa sentro ng kontrobersya. Kaugnay ng malawakang pagbaha sa Cebu na naganap noong Martes, November 4. Nabanggit din ng mga netizens ang pangalan ni Congressman Doc Frasco, kinatawa ng 5th District ng Cebu at Mr. ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco. Makikita sa kanyang pangalan at larawan sa mga bottled water, instant coffee at sardinas. Yan ginawang kampanya yung relief operations. So itong mga kongresistang ito, si Toby Chanco, si Pulong, si Doc Frasco, sila yung mga pinakang maiingay sa paninira kay Speaker Martin Romualdez. Pero ngayon po, na dumaan yung Typhoon Tino at Juan, ang kalikasan na mismo yung nag-fact-check po sa kanila. So lumalabas, hindi po si Martin Romualdez ang may kalukuhan sa isyu ng mga flood control projects, kundi sila. Yala yung dapat iniimbestigahan. So makikita ninyo dito mga kababayan na hindi lang ulan ang dahilan ng matinding pagbaha dito sa ating bansa. Ang tunay pong dilubyo yung kapabayaan, kasinungalingan at korupsyon ng mga politiko na nagmamalinis. Kaya tama itong ginawa ni Governor Baricuatro po, tumulat na mismo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At siya na mismo yung nag-request ng investigasyon. At walang rason para magreklamo yung mga DDS pag ginawa ang investigasyon at sabihin nilang politika. Kasi ang mismong nag-request para imbestigahan po ang dilubyo ng Cebu, dilubyong tumama sa Cebu, ang mismong gobernador po nila. Yan mismo yung report ngayon ng ABS-CBN. Basahin, sulat ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na personal na inabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong bumisita ito sa probinsya noong Biyernes, November 7. Iginiit ni Baricuatro sa Pangulo na imbestigahan ang pagbahang dulot ng bagyong Tino at suporta mula sa national government. Iniling niya yung suporta sa national government. Mula sa national government. May nag-react po, sabi dito, Diskaya contractor doon sa Kotkot River Project sa Liloan, Cebu, kung saan may pinakang maraming casualties. Salute to Governor Pam, hindi nagkamali ang mga taga Cebu sa kanya. Galit na naman mga dilis nito, sabi ni Carol Santiago. Mababanas na naman yung mga didilis niya, sabi ni Cherilyn. Panagutin lahat ng may sala. Malamang isumpa na ng mga DDS si Baricuatro. Basag na basag yung kanilang narrative. Kasi ang narrative nila po, narrative of lies. Walang katotohanan ng mga pinagsasabi nila. Kasi ang may kasalanan talaga po, previous administration. Imagine, 342 yung pinagawa po ng mga flood control sa Cebu. Lahat inutil. Kasi if not all, kung hindi daw substandard, ghost, sabi po ni Baricuatro. Ganon katindi
ang anomalya sa flood control projects po. Kaya baseless po ang mga protest ng tinuturo po ng mga religious na organizations na kaalyado ng mga Duterte. Tinuturo yung present administration. Ituro ninyo yung sarili ninyo. Ituro ninyo yung idolo ninyo kasi ina-idolize ninyo kasi maliwanag sa mga lumalabas sa investigasyon. 2016 tumiba yung mga contractors, lalo na po yung mga diskaya. 2016 sila nagsimula na tumiba, umorder ng mga kontrata po sa DPWH. So ano kayo ngayon? Nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Kahit anong propaganda ninyo, lalabas at lalabas yung totoo po. Kaya yung previous administration na responsible dito po sa matinding casualty, taliwa sa sinasabi po ni Kiko Barsaga, baliktad po. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.